Next problem natin, statics ulit. Determine the magnitude of the component force F in the figure and the magnitude of the resultant force Fr. If Fr is directed along the y-axis, positive y-axis. Ayan, yung problem natin, makikita nyo, connection siya ng cable dun sa may pin connection. Ayan. First step, syempre, tandaan nyo na yan. Gagawa ka ng parallelogram gamit yung dalawang force na yan. Itong 200 tsaka itong force F. Gagawin natin. Drawing ko lang din yung axis para di nakakalito. Ayan. Tapos yung force na yan. Tapos yung force FR or yung resultant force na maglalay daw dun sa positive y-axis. Yan, na-drawing na natin yung parallelogram. Ang gagawin naman natin ngayon, kumpletuhin natin yung angle sa loob ng parallelogram. So itong y-axis tsaka x-axis, 90 degrees yan, diba? Eh, mababawasan siya ng 30 degrees. So, ang magiging angle na matitira sa kanya ay 60 degrees. Tapos, properties ulit ng parallelogram, yung katapat niya na angle, 60 din. Hindi ko na ilalagay, pero 60 yan. Tapos, yung matitira, syempre, 360 minus 2 times ni 60 over 2. Ito yon, yung dalawang yan. Yan. Ay, sorry. Hindi yan 60. 105 yan kasi kasama na rin yung isang angle dun sa gilid. 105. Ito yun, 60 plus 45, 105. Ito. Tsaka ito. So, yung matitira, maghahati dun sa angle na natira. So, 75 degrees. Pati ito, 75 din. Sulat ko na rin yung 105 dito. Yan. Tapos linisin lang natin. Next natin gagawin ay ihiwalay natin, separate natin yung kalahating side ng parallelogram na saan makakabutay ng triangle. Kaya gagawin natin. Yan, naiwalay na natin. Ang next mong gagawin, completein mo yung angle sa triangle. Kasi dalawa lang given 60 siya 75. Etong angle na to, hindi pa natin alam. Pero alam naman natin, dapat alam mo na din na yung triangle is binubuo ng 180 degrees. So, ang matitirang angle dyan ay 45 degrees. Ngayon, masasolve mo na yung FR tsaka yung F. Kasi 'di ba, meron tayong cosine law, tapos meron din tayong sine law. Sa cosine law, dalawang force yung given. Tapos yung angle na nasa gitna nila, given din. Eh dito hindi naman yung ganun yung case, 'di ba? Ang case dito, kagaya ng kay sine law. Kay sine law kasi, it's either dalawang angle yung given, tapos isang force, o kaya naman dalawang angle, tapos isang force. Tapos yung angle dapat nasa opposite ng force na yun. Sige, gawin natin yung sine law. Unahin natin kunin yung force F. F over sine 60 is equal to 200 pounds over sine 45. Shift solve mo na lang yan. Makukuha mo na yung F dyan. O kaya kahit di mo shift solve, ito, multiply mo dito. Makukuha mo pa rin yung sagot sa F. Ang makukuha mo sagot lahat dyan ay 244.95 pounds. Gawin naman natin yan sa FR. FR over sine 75 is equal to 200 sine 45. Dito pala guys, kahit ang gamitin mo dyan ay 244.95 over sine 60, okay lang dito. Same lang makukuha mo sa FR. Okay, try muna natin to. Ito, multiply mo ulit dito sa 200. Makukuha mo sagot 273.2 pounds. Okay, nasagutan mo na kasi yung hinahanap naman, magnitude of the component force F and the magnitude of the resultant force FR.